talagang isinama pa nila ito pong si tawag dito si Belio. Etong si Belio mga kababayan na dating tauhan ni Digong. Ito sa tingin nyo, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Belio? Na ayon po sa kanya, ayon po dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, may sinabi daw itong si Silvestre Belio na inalok daw siya ni PBBM ng 1 billion pesos para daw tumakbo sa Davao. Naniniwala kayo dyan? Wait lang nga, bago natin pag-usapan yan, sino nga ba si Belio? Si Belio po ay dating sekretary ng Labor sa panahon po ni Digong. Para maliwanag lang po sa kaalaman na mga kababayang Pilipino po natin. Ito yan, no? Parang ang tagal. Pag PNA talaga ang tagal. Wait lang. Ito. Silvestre Belio. Hindi, Belio na lang. Sec Belio. Ayan, no? Si Belio, mga kababayan, ay dating sekretary ni Digong sa Labor. May mga picture pa nga yun na magkasama ni Digong. Ayan, no? Ayan, mga kababayan, no? O, ayan, visit natin. Ayan, no? Kung makikita nyo po, mga kababayan, itong si Silvestre Belio, dati po yung sekretary. Dati po yung sekretary, mga kababayan, ng Labor sa panahon po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, mga kababayan, bakit natin nasabing hindi po ito kapanipaniwala? Kasi kung titingnan nyo po, mga kababayan, kahit ako ang presidente, hindi kita aalukin ng ganyan. Alam ko naman na talagang ikaw, loyal kay Digong at malaki ang utang na loob mo. Kasi nung panahon ni Digong, binigyan ka ng trabaho. So ngayon, mga kababayan, ito yan. Sabi po dito sa article, wait lang, takpan ko lang ng comment section kasi may lumalabas na ganun eh. Na armas, baka mamaya madali tayo ni Lolo Whitey. Sabi po dito, yan. Ibinunyag ni dating Labor Secretary Silvestre Belio III na inalok umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng 1 billion para kalabanin ang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Representative Isidro Ungab sa congressional race sa Davao City. Ani ni Belio, nangyari ang offer sa kanya ng malapit na ang eleksyon at nung siya ang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o etong MECO ng kasalukuyang administrasyon. Una raw, siyang naisip na ibabangga siya kay Duterte sa bilang mayor ng Davao City, mga kababayan. Sabi pa daw dito, pero sinabi sa kanya ni Ungab ng ikatlong distrito ang kanyang kalabanin. Sinabi umano ni Belio kay PBBM na hindi niya tatanggapin ng alok dahil matagal na silang magkaibigan ni Duterte at naging labor chief din niya ito. So ngayon kung titingnan nyo, mga kababayan, ang ating presidente ba ay walang utak na katulad ni Digong para alukin yung mismong kaalyado ni Digong o mismong matalik na kaibigan ni Digong na kalabanin yung kaalyado rin ni dating Pangulong Duterte? Siyempre hindi. Kahit akong presidente, hindi kita aalukin ng ganyan dahil alam ko una pa lang kung anong kulay meron ka. Diba? So ngayon dito nyo makikita kung gaano kasinungaling ito pong si Silvestre Belio, mga kababayan. Nagpa-epal porkit hindi napapag-usapan. So ngayon sabi pa dito, tuloy pa natin. Ito pa daw. Ayon sa kanya, hinimok pa rin umano siya ni Marcos na tanggapin ng 1 billion at kung matatalo naman daw siya, sinabi rin umano ni Marcos na ia-appoint siya sa cabinet pagkatapos ng 1-year ban. Sabi pa dito, mga kababayan, ito raw, yung sagot ni Belio. Sabi ko, pasensya na po. Unang-una, kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman akong maraming maleta. Ani ni Belio sa isang pagtitipon ng PDP. Di ba yung issue ng maleta, mga kababayan, ngayon lamang po pumutok yan? Ngayon lang lumabas yan. Tapos na ang eleksyon noong 2020, nung Mayo. Di ba, mga kababayan? Nung Mayo 12, 2025 midterm election, tapos na po yun, matagal na. Ngayon, ipinasok sa usapan, mga kababayan, ni Belio yung usapin ng maleta. Di ba ngayon lang lumabas yung issue na yan?
yung issue ng mali-maletang pera. Ibig sabihin, nag-iimbento ka lang, Belyo, nagsisinungaling ka lang para nang sa ganon, mapag-usapan ka. Diba? Gumagawa ka ng kwento. At sa tingin mo, kung tatakbo ka dyan sa baluarte ni Duterte, sa tingin mo mananalo ka? Diba? Kung hindi ka ba naman na isa't ulagat ewan. Diba mga kababayan, sabi daw niya wala daw siyang malaking maleta na paglalagyan ng bilyon-bilyong pera. Doon pa lang nakikita nyo nagsisinungaling na eh. Kasi yung issue ng politika mga kababayan, katatapos lang nung Mayo. Yung issue ng maleta, ngayon lang po yan lumabas, ngayon lang po yan pumutok. Naisingit niya pa yung maleta sa usapin. Doon pa lang makikita nyo sinungaling na. Sabi pa dito, ani ni Bello sa isang pagtitipon ng PDP laban People's Congress sa Quezon City noong Martes, Nobyembre 25. Sabi ng misis ko, Daddy, huwag mong tatanggapin. Sabi ko, Mami, hindi mo na ako kailangang pagsabihan. Hindi ko magagawa yan, dagdag niya. Ayon pa kay Bello, ang kanyang desisyon na huwag tumakbo ang dahilan kung bakit umano siya tinanggal sa MECO. Pinalitan siya ni Cheloy Garapil, dating Presidential Communication Office Secretary noong Setyembre 2024 mga kababayan. Pero kung titingnan nyo po, kaya po kasi siya tinanggal sa MECO, alam nyo kung ano yung dahilan? Kasi unang-una, hindi na po mga kababayan alignment sa gustong mangyari ng administrasyon ni PBBM yung ginagawa niya po dyan po sa MECO. At alam naman po natin, una pa lang, talagang kaalyado na po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Kaya kahit akong presidente, talagang tatanggalin at tatanggalin ko po yan mga kababayan sa kanyang posisyon bilang sekretary ng MECO mga kababayan. Anyway, kung titingnan nyo pa, bukod pa po dyan, kung bakit natin tinawag na sinungaling yung si Silvestre Bello, may isa pa rin pong sinungaling tayong nakita mga kababayan. Sino nga ba? Di itong si Senator Bato de la Rosa, bakit natin sinasabihan sinungaling to? Kasi di ba nung una, ano yung sabi niya? Handa niya daw ialay yung kanyang buhay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano po nangyari ngayon? Kung mapapansin niyo po kahapon, may lumabas na balita mga kababayan na ito pong si Bato de la Rosa no-show pa rin po sa Senado. Sabi po dito sa DZMM Teleradyo, no-show pa rin sa Senado. Senator Ronald de la Rosa, kahit siya ang magdidepensa ng panukalang 2026 budget ng Department of National Defense ngayong Huwebes, Nobyembre 27, 2025. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, walang paramdam sa kanya ang senador simula noong session break at hanggang magbalik ang sesyon noong Nobyembre 10, 2025. Hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa simula nang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, akala ko ba sasamahan si Digong? Akala ko ba mga kababayan, dadamayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at handang ialay ni Bato de la Rosa yung kanyang buhay. Pero buhat nung nagsalita, itong si Ombudsman na Boying Remulla, hindi na po nagpakita. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin, niyabang ni Bato de la Rosa yung mga DD-shit. Nilinlang ni Bato de la Rosa yung mga DD-shit na umaasa sa kanya na sasamahan niya. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ibig sabihin, ano ba tawag pagka ganon? Sinungaling. Diba? Napakasinungaling mo, Senator Bato. Ito, ituloy pa natin. Kung titingnan nyo mga kababayan, ito po yung sinabi ni Tito Sen mga kababayan patungkol po dito sa pag-absent na naman ni Senator Bato de la Rosa. Ito, play po natin. ISP. SP yung kay Senator Bato lang. Nagpaalam po ba siya na absent siya even budget day? Hindi, walang. He has nothing in got. Sandali ba? Sandali. He has not gotten in touch with me since the break. Hindi kami nagkakaroon. Ibig sabihin, hindi na nakipag-usap si Senator Bato de la Rosa buhat ng break ng Senate. At hindi na po nagparamdam. Sa madalit salita, naging duwag si Senator Bato de la Rosa at hindi na panindigan yung sinasabi niya at pangako niya sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na handa niyang ialay kuno yung buhay niya kay Digong.
O, ano kayo ngayon? Oo. Is that okay na hindi niya nade-defend? The chairman, Senator Sherwin Gatchalian will take over. Yes, siya naman ang chairman mga vice chairman lang sila eh. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah, malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang party. Yeah, absent yun. Katulad ka na ni Pulong, Senator Bato, absinero sa trabaho. Akala ko ba, niluklok kayo ng taong bayan para magtrabaho, pero bakit absinero ka na ngayon, Senator Bato? Takot yun. Takot ba yan? Takot? Kaya uma-absent na? Takot ba mga kababayan sa pananagutan na itong si Senator Bato? Ganon ba? O baka ganon? Oo. From November 10, November 11. Is that okay na hindi nila nade-defend yung agency na dapat nade-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung mga... Di okay ninam ka, Senator Bato. Bakit? Biruin mo, nirequest mo yung mga chairmanship. Nung nakuha mo na, hindi mo na tinatrabaho. Hindi mo na ginagampanan. Diba? Hindi mo na ginagampanan yung trabaho mo bilang chairman ng mga komite na pinanghasan mong kuhanin. Kaya dapat, Senator Bato, magpapasok ka na. Sayang yung pinapasahod ng taong bayan sa'yo. Chairmanship niya, especially vice chairmanship ng budget, national defense, napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Walang mga sanction for long absences? Wala naman. I do not recall anything to that effect. But I will check. I will look at it. Wala siyang Meron ako mga nami-miss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant? Wala, he's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break. But would we be safer here considering that he will not allow arrests made in the Senate halls? Your guess is as good as mine. Thank you, SP. Tsaka alam din naman ni Senator Bato na hindi si Tito Sen kasi katulad ni Cheese. Alam ni Senator Bato yan. Si Tito Sen sumusunod sa sinasabi ng konstitusyon, mga kababayan. Sinasabi ng saligang batas. At loyal si Tito Sen, mga kababayan, sa saligang batas. Si Cheese kasi loyal sa pagiging magkumpare nila. Kasi inaanak sa kasal ni Cheese Escudero yung anak ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, kung si Cheese Escudero yung Senate President, natural po protektahan ng Senado etong si Bato. Kaso ang problema, yung napaupo na Senate President ay loyal sa sinasabi ng saligang batas at loyal sa pagiging independent ng Senado, mga kababayan. Kaya no choice talaga etong si Senator Bato kung hindi magtago. Yan, mga kababayan, yung katotohanan dyan. So para sa akin, sinungaling ka, Senator Bato de la Rosa, isa kang malaking duwag. Bakit? Kasi hindi mo kayang panindigan yung trabaho na sinumpaan mo sa harap ng milyon-milyong Pilipino na nagtiwala at bumoto sa'yo. Ano po, biruin mo, naglabas lang si Ombudsman Boying Remulla na may warrant of arrest ka na, nagtago ka na. Yan ba yung handang ialay yung buhay kay Digong? Yan ba? Ano tawag dyan? Duwag. Oo, duwag. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Ano po ang komento po ninyo, mga kababayan, hingil sa nangyari sa ari-arian nito pong si Saldico na di umano daw, mga kababayan, naka-freeze na. At yung mga sinabi ni Saldico laban po sa presidente, nag-backfire lang din sa presidente, mga kababayan. Sa presidente, nag-backfire lang din kay Saldico, mga kababayan, dahil yung ginawa po ng presidente, yung mandato ng presidente, kung ano po yung sinabi niya 15 years ago, yun din po yung sinasabi niya, mga kababayan, ngayon at ginagawa ni PBBM ngayon. So comment below na lamang po kung ano ba masasabi nyo. Hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At uulitin ko, mga kababayan,
Ito, lagi ko naman po itong pinananawagan. Yung tao dyan na pahalik-halik pa kay sa noo ni First Lady, padikit-dikit kay First Lady, pero deep inside mga kababayan, nagpipinance sa mga maisog rally dyan po sa dahig sa pamamagitan ni Alputera. Kung talagang loyal po kayo sa gobyerno at sumusuporta kayo sa adhikain ng gobyerno na papanagutin lahat ng mga kurap, di ba dapat tigilan nyo po yung pagpipinance ninyo kaya sa mga rally dyan po kay Digong para suportahan itong si Digong at para kalabanin ng gobyerno. Bakit hindi utusan ni Small Boy itong si Alputera na mag-post ng Sara resign? Napakatagal naman. Inihintay namin bakit ang post ni Alputera ay puro laban po sa gobyerno at puro pagtatanggol dito kay Digong. Bakit hindi mo utusan ni Small Boy kung talagang malinis yung intensyon ng pagdikit-dikit mo kay First Lady? Bakit hindi mo utusan si Alputera na mag-post ng Sara resign? Kasi wala namang silbi. Ito pong si Sara, dito po sa ating bansa, hindi na po siya nagtatrabaho bilang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. At laging nakapokus mga kababayan doon po sa gusto nilang gawin na pagpapatarse kay PBBM. So ngayon, kung talagang malinis ang intention mo, Small Boy, yung pagdikit-dikit mo kay First Lady, bakit hindi mo utusan itong si Alputera na mag-post ng Sara resign sa kanyang social media account? Ang tagal naman. Bakit hindi mo utusan? Dapat utusan mo na. Ano po para nang sa ganon, alam ng taong bayan kung para kanino ba talaga kayo. Ano kung talagang sumusuporta kayo sa gobyerno o pinoprotektahan nyo ito pong si Digong. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa mga topic na yan na tinalakay po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.